Ako si June. Pumasok ako sa parking ng ospital bandang alas 6:47 ng umaga habang ramdam pa ang lamig ng Disyembre sa salamin ng kotse ko. Bilang isang trauma surgeon sa isang malaking ospital sa Quezon City, naging bahagi na ng buhay ko ang madaling araw na duty matapos ang 12 taon sa serbisyo. Bitbit ko ang aking tumbler ng Barako, iyong matapang, na natutunang ihanda ng anak kong si Poy eksakto sa timpla na gusto ko at naglakad na ako papasok sa staff entrance. Nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula sa anak ko. Good luck sa mga surgery mo ngayon, Papa. Huwag mong kalimutan na pag-uwi mo. Bubuuin natin ang frame ng treehouse natin. Napangiti ako at mabilis na sumagot. Hindi ko iyon palalampasin, champion. Love you. 9 na taong gulang na si Poy noong nakaraang buwan at nitong mga huling araw, may napapansin akong kakaiba sa kanya. Mas tahimik na siya kapag kasama namin ang pamilya ni Gina at tila laging may iniisip tuwing linggo kapag naghahapunan kami sa mansyon ng mga Santos. Giit ni Gina, asawa ko, bahagi lang daw ito ng paglaki at tinutulungan lang daw ng pamangkin niyang si Rico si Poy na tumigas ang loob. Pero naging tahimik din akong bata noon at alam ko ang mga senyales kung may mas malalim na pinagdadaanan ang isang bata. Mabilis na lumipas ang umaga sa rami ng pasyente at isang komplikadong operasyon sa isang naaksidente sa motor. Tanghali na nang nire-review ko ang mga medical record sa opisina ko nang tumunog ang telepono. Si Dra. Paz, ang head ng pediatrics at isa sa pinakamatalik kong kaibigan sa ospital. June, may oras ka ba para mag-lunch? May kailangan akong sabihin sa'yo. Nagkita kami sa cafeteria. Seryoso at profesional ang mukha ni Paz pero sa kanyang mga mata ay bakas ang pag-aalala na higit pa sa pakikitungo sa isang kasamahan. Nakita ko si Poy sa waiting room noong isang linggo. Simula niya habang hinahalo ang sabaw na hindi naman niya kinakain. Dinala siya rito ni Gina para sa routine check-up. June, may mga pasa si Poy sa itaas na bahagi ng kanyang mga braso. Napahigpit ang hawak ko sa tinidor. Anong klaseng pasa? Bakbak ng mga daliri. 4 sa bawat braso. Tugma ito sa marka ng isang taong nanghablot ng napakahigpit. Isang matanda. Humilig si Paz, palapit sa akin. Ni-record ko ito, pero naging katanggap-tanggap naman ang paliwanag ni Gina kaya hindi ako makakilos ng walang dagdag na ebidensya. Sinasabi ko ito sa iyo bilang kaibigan, June. Pero kapag nakita ko uli si Poy na may ganyang marka, kailangan ko nang mamagitan ng formal. Mabilis na tumakbo ang isip ko. Salamat sa pagsasabi, Paz. Noong hapon na iyon, mas pinagmasdan ko ang anak ko habang ginagawa namin ang treehouse. Masaya si Poy habang kasama ako. Pero nang tawagin kami ni Gina para maghapunan at nabanggit na darating ang kapatid niyang si Beth kasama si Rico, nakita ko ang paninigas ng mga balikat ni Poy. Agad na nawala ang kanyang ngiti. Sa sumunod na 2 linggo, sinimulan kong i-document ang lahat. Napansin ko kung paano iniiwasan ni Poy ang mga family reunion at kung gaano siya kalungkot pag uwi galing sa mga Santos. Nang imungkahi ko na huwag na kaming pumunta sa susunod na dinner, nagalit si Gina. Ano bang problema mo? Singhal niya sabay bagsak ng basket ng labada. Pamilya ko sila, June. Kailangan ni Poy na makasama ang mga pinsan niya. Masyado kang praning. Nag-oobserba lang ako. Mahinahong sagot ko. Mukhang hindi komportable si Poy sa kanila. Kalokohan niyan. Mahal siya ni Beth. Mahal siya ng mga magulang ko. Gumagawa ka lang ng gulo. Tumigas ang mukha ni Gina. Pagod na ako sa pag-a-abroad mo. At ngayon naman gusto mo kaming ilayo sa pamilya ko. Masyado kang kontrolado. Alam ko ang taktikang iyon ang ibalik sa akin ang sisi para pagtakpan ang issue. Matagal ko na itong napapansin sa kanya. Pero ngayon, tungkol na ito kay Poy. Hindi ko kayo nilalayo. Pinoprotektahan ko ang anak natin. Mula kanino? Sa mga taong nagmamahal sa kanya? Sigaw niya. Ikaw ang laging wala, June. Laging nasa ospital. Wala ka nang alam sa nangyayari sa bahay na ito. Natapos ang pag-aaway namin sa pag-alis ni Gina sa kwarto. Nakita ko si Poy na nakaupo sa hagdan. Narinig niya ang lahat. Ayos lang ako, Papa. Mahina niyang sabi. Kaya ko naman. Naupo ako sa tabi niya at inakbayan siya. Hindi mo dapat kailangang magtiis, anak. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyayari sa bahay ni na Lolo Domeng? Matagal na nanahimik si Poy. Sabi ni Rico mahina daw ako kasi ayaw ko ng basketball. Kung ano-ano ang itinatawag niya sa akin. Tumatawa lang si Tita Beth. May nananakit ba sa iyo doon?
Tiningnan ni Poy ang kanyang mga kamay. Sabi ni Mama masyado lang akong sensitibo, na nagbibiro lang daw sila. Naramdaman ko ang matinding galit sa dibdib ko. Poy, tumingin ka sa akin. Hindi tama na saktan ka ng kahit sino o pakiramdam mo ay wala kang kwenta. Tumango ang anak ko, pero nakita ko ang kalituhan sa kanyang mga mata. Nagtatalo sa isip niya ang sinasabi ng kanyang ina at ang sinasabi ko. Dumating ang imbitasyon para sa isang medical conference sa Singapore noong unang bahagi ng Disyembre, 3 araw para sa trauma protocols. Karaniwan ay tatanggihan ko ito lalo na't magpapasko, pero pinilit ako ni Gina. Maganda ito sa career mo, sabi niya. Tsaka, may plano na kami ni Poy sa pamilya ko. Gusto nina, papadoon muna kami sa bahay nila para maghanda ng mga pagkain para sa Pasko. May kakaiba sa pagpupumilit niya. Pero hindi ko matukoy kung ano. Pumayag ako at lumipad noong 22 ng Disyembre. Maayos naman ang hotel sa Singapore. Pero ang isip ko ay laging nasa kay Poy. Nag-video call kami at mukhang okay naman siya, bagaman medyo malungkot. Matipid naman si Gina kung makipag-usap sa akin. Noong 23 ng Disyembre, naging matagumpay ang presentation ko. Habang nasa lobby ako at nakikipag-usap sa ibang doktor, nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe iyon mula kay Mang Bert, ang kapitbahay namin sa tabi ng bahay. June, kailangan mong tumawag. Tungkol ito kay Poy, may video ako. Nanigas ang buong katawan ko. Lumabas ako sa malamig na gabi at tumawag agad. Mang Bert, anong nangyayari? June, nag-alinlangan akong ipadala ito sa iyo, sabi ni Mang Bert na halatang tensyonado. May narinig akong sigawan sa bakuran niyo kanina. Sumilip ako sa bintana at June. Ni-record ko ito dahil naisip ko na baka kailanganin mo ng ebidensya. Ipinapadala ko na sa iyo ngayon. Pasensya ka na. Dumating ang video file. Nangangatog ang kamay ko habang pinipindot ang play. Ang video ay kuha mula sa ikalawang palapag ng bahay ni Mang Bert, nakatutok sa aming likod bahay. Umuulan noon at ang timestamp ay 4:07 ng hapon. Wala pang 2 oras ang nakakalipas. Nakatayo si Poy sa gitna ng bakuran, basang-basa, at nanginginig ang maliit niyang katawan sa ginaw. Nakapaligid sa kanya ang 7 tao. Si Gina, ang kapatid niyang si Beth, ang mga magulang nitong sina Domeng at Ising, at 3 pang kinilala ko bilang kapatid ni Gina na si Rico, ang asawa nitong si Elena, at ang asawa ni Beth na si Lucas. Habang nanonood ako ng paralisado, humakbang si Domeng at sinampal ng malakas si Poy. Rinig ang tunog kahit sa likod ng ulan at salamin. Iyan ang napapala mo sa pagiging bastos sa nanay mo, sigaw ni Domeng. Sumunod si Ising, mas malakas na sampal. Iyan naman sa pagiging walang utang na loob. Isa-isa silang naghalinhinan. 2 beses siyang sinampal ni Beth. Itinulak siya ni Rico sa putikan bago siya sinipa. Sinuntok ni Elena si Poy na nagresulta sa biglang pagpihit ng ulo ng bata. Hinablot ni Lucas ang braso niya ng napakahigpit kaya napasigaw sa sakit ang anak ko. At sa kabila ng lahat, hindi tumakbo si Poy. Nakatayo lang siya doon. Tinitiis ang lahat habang ang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Si Gina ang huli. Lumapit siya kay Poy na tumitingin sa kanya na tila umaasang ititigil ng kanyang ina ang lahat. Sa halip, sinampal siya ni Gina ng mas malakas kaysa sa lahat at hinablot ang basang damit nito. Ipinahiya mo ako sa pamilya ko, pasigaw niyang sabi. Umiiyak ka na parang sanggol dahil lang nakipaglaro si Rico ng medyo magaspang. Nakakaawa ka. Itinulak niya si Poy papunta sa pinto sa likod, pero sa halip na papasukin, isinara niya ito at nilock. Sinubukan ni Poy na buksan ang doorknob. Litong-lito. Mananatili ka dyan hanggang sa matutunan mo ang rerespeto, sabi ni Gina mula sa loob. Baka sa lamig ay maging lalaki ka. Sa gilid ng video, sa may beranda, makikita si Rico na nanonood. Tumatawa siya. Itinuturo si Poy at kunwari ay umiiyak. Natapos ang video. Pinanood ko uli at sa ikatlong pagkakataon, hindi na nanginginig ang mga kamay ko. Matigas na ito. Naramdaman ko ang isang matinding lamig at determinasyon. Tinawagan ko si Mang Bert. Gaano siya katagal sa labas? Tumawag ako ng pulis pagkalipas ng 10 minuto. Nagbigay ako ng anonymous tip tungkol sa batang nasa panganib. Dumating sila mga 20 minutos matapos ang video. Noong oras na iyon, pinapasok na siya ni Gina.
Sinabi niya sa mga pulis na aksidente lang daw na nalock ang pinto. Naniwala naman ang mga pulis, lalo na't backup ng buong pamilya ang kwento niya. Nasaan si Poy ngayon? Nakita ko silang nag-empake at umalis kanina lang. Papunta yata sila sa mansyon ng mga Santos. Naghahanap na ako ng flight sa cellphone ko. Mang Bert, kailangan ko ng tulong mo. Mag-save ka ng kopya ng video na iyan sa USB, i-upload sa cloud, i-email mo sa sarili mo. Gawin mo na ngayon. Tapos na June, anong gagawin mo? Uuwi ako. May flight ako sa loob ng 3 oras. Kukuha ako ng 2 ticket para sa akin at sa taong sisiguro na hinding-hindi na nila muling mahahawakan ang anak ko. Ibinaba ko ang telepono at hinanap ang isang pangalan na 8 taon ko nang hindi tinatawagan. Nag-alinlangan ako bago pindutin ang call. 2 ring lang at sumagot ang isang boses ng babae. June, ang tagal na. Tess, sabi ko, kailangan ko ng tulong mo. Tungkol ito sa anak ko, si attorney. Tess ay naging mentor ko noong residency, pero iniwan niya ang medisina para maging family lawyer, dalubhasa sa pagtatanggol sa mga bata. Kilala siyang walang awa sa mga kaso ng custody at pang-aabuso. Sabihin mo ang lahat, sabi ni Tess. Ipinadala ko ang video habang nagpapaliwanag tungkol sa mga pasa, sa hinala ni Paz, sa psychological abuse ni Gina. Lahat. Pagkatapos ko, nagkaroon ng mahabang katahimikan. June, malinaw na child abuse ito. Maraming salarin, pinagplanuhan, at ang bata ay nasa panganib. Maaari akong maghanda ng emergency custody papers ngayong gabi. Makakauwi ka bukas ng umaga. Darating ako sa unang flight. Sige, sabi ni Tess. June, gagawin natin ito ng tama. I-document natin ang lahat, bubuo tayo ng kasong walang butas. At sisiguraduhin kong pagbabayaran ng bawat taong nasa video na iyan ang ginawa nila sa anak mo. Paano si Gina? Tanong niya. Asawa mo siya. Ang boses ko ay patag, walang emosyon. Katulad ng tuwing nasa gitna ako ng isang mahirap na surgery. Tumigil siyang maging asawa ko noong sandaling binuhatan niya ng kamay ang anak namin. Ngayon, isa na lang siyang akusado. Ang flight pabalik ng Maynila ang pinakamahabang oras sa buhay ko. Hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong pinanood ang video. Sinusuri ang bawat sampal, bawat pangungutya. Bilang surgeon, sanay akong makakita ng wasak na katawan. Pero ang makitang wasakin ang kaluluwa ng anak ko ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya, ay nagdulot sa akin ng pisikal na sakit na walang gamot na makakapawi. Lumapag ako sa Naya bandang 8:30 ng umaga. Naghihintay si Tess sa terminal bitbit ang mga dokumento at kape. Nakausap ko na ang contact ko sa korte, sabi ni Tess, habang naglalakad kami sa parking. Mayroon na tayong temporary restraining order at immediate custody batay sa video. Pero para maging pinal, kailangan nating ipa-examine si Poy sa isang medico-legal ngayon din. Ako na simula ko, pero pinigilan niya ako. Hindi, June. Tatay ka at apektado ka. Kailangan natin ng objectivity. Pinapunta ko na si Dra, Paz sa ospital. Siya ang gagawa ng opisyal na report. Dumiretso kami sa mansyon ng mga Santos sa isang eksklusibong subdivision. Pagdating doon, nakita ko ang kotse ni Gina. Mabilis ang tibok ng puso ko pero malamig ang isip ko. Kumatok ako. Si Domeng, ang biyenan ko, ang nagbukas. Nakasuot siya ng mamahaling pantulog at may ngisi sa mukha na biglang nawala nang makita ako. Sa likod ko, lumitaw ang 2 pulis na kasama ni Tess. June, anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa Singapore ka, nauutal niyang sabi. Susunduin ko ang anak ko, sabi ko sabay pasok sa bahay nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Bumaba ng hagdan si Gina, kasunod sina Beth at Rico. Lahat sila ay mukhang galing sa inuman noong gabi. Nang makita nila ang mga pulis, namutla sila. June, ano ito? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Gina. Iniistorbo mo ang breakfast namin. Tapos na ang palabas. Gina, sabi ko habang ipinapakita ang screenshot sa cellphone ko kung saan sinasampal niya si Poy. Alam ko na ang lahat. Nakita ko ang lahat. Namayani ang katahimikan. Sinubukan ni Beth na magsalita tungkol sa disiplina pero sumingit si Tess nang may boses na kasing tigas ng bakal. Ako si Attorney Tess, abogado ni June. May hawak akong court order. Lalabas si Poy sa bahay na ito ngayon, kasama ang kanyang ama. At lahat kayo, maliban sa mga katulong, ay may subpina para humarap sa kasong child abuse. Anak ko siya
Tili ni Gina. Hindi mo siya pwedeng makuha. Hindi mo na lang siya anak, Gina, sagot ko. Biktima siya at ikaw ang nang-abuso sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Poy sa itaas ng hagdan. Namamaga ang isang mata niya at tila nahihirapang kumilos. Nang makita ako, napuno ng luha ang kanyang mga mata pero hindi siya sumigaw. Dahan-dahan siyang bumaba at tumakbo sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nandito na si Papa Poy. Tapos na, wala nang sasaktan sa iyo. Sorry Papa, bulong niya sa akin. Sinubukan ko namang maging matatag. Ikaw ang pinakamatatag na batang kilala ko. Sagot ko habang nanginginig ang boses ko sa unang pagkakataon. Alis na tayo rito. Lumabas kami ng bahay habang nagsisisigaw ng mura at banta ang mga Santos. Sinubukan kaming habulin ni Gina sa kotse, pero pinigilan siya ng pulis. Mrs., humakbang pa kayo. Aarestuhin namin kayo para sa obstruction of justice. Lumayo kayo sa sasakyan. Dinala ko si Poy sa ospital. Naghihintay si Dra. Paz. Napakasakit ng resulta ng pagsusuri. Hindi lang ang mga pasa sa video ang nakita. May mga lumang marka rin ng sinturon sa likod at hita ni Poy. Sinturon ito, June, sabi ni Paz, na nanginginig sa galit. At least 1 linggo na ang tanda nito. Matagal na itong nangyayari. Nakaupo si Poy sa kama, nakatingin sa amin. Sabi ni Tita Beth, kapag nagsumbong ako, sasabihin nila na baliw ako at gumagawa lang ng kwento. At sabi ni Mama, iiwan mo raw kami kapag nalaman mong sakit ka sa ulo. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Makinig ka, Poy. Walang kasalanan sa lahat ng ito. Wala. At hinding-hindi kita iiwan. Sisiguraduhin kong ang mga taong iyon ay hindi man lang mababanggit ang pangalan mo nang hindi natatakot. Ang mga sumunod na linggo ay naging matinding laban sa korte. Kumuha ang mga Santos ng mamahaling abogado na sinubukang siraan ang video at sabihing bahagi lang iyon ng disiplina. At ako raw ay laging wala sa bahay. Pero mas matalino si Tess. Hindi lang ang video ni Mang Bert ang ginamit namin. Inimbestigahan din namin ang mga negosyo ng pamilya Santos. Lumabas na ang kumpanya ni na Domeng at Rico ay sangkot sa korupsyon sa mga construction project at ginagamit ni Gina ang joint account namin para takpan ang mga butas doon kapalit ng suporta ng pamilya niya sa kanyang pang-aabuso. Sumabog ang balita sa media. Isang tanyag na pamilya ng mga negosyante at ang kanilang anak na sangkot sa child abuse. Sa tindi ng pressure, tinanggal si Domeng ng kanyang mga business partner. Nalugi ang kumpanya ni Rico pagkalipas ng ilang linggo. Sa korte, ang testimonya ni Dra. Paz at ang video ni Mang Bert ang tumapo sa laban. Ibinigay sa akin ang full and exclusive custody at tinanggalan si Gina ng karapatang makita ang bata ng walang bantay. At mangyayari lang iyon matapos ang 2 taong psychiatric therapy. Sina Beth, Rico at ang iba pa ay nahatulan din, nawalan ng trabaho at naging kahiya-hiya sa lipunan. Nawala ang lahat ng kanilang yaman at impluensya. 6 na buwan na ang lumipas. Iba na ang buhay namin sa Maynila. Lumipat kami ni Poy sa isang kondo na malapit sa parke, malayo sa bahay na nagpapaalala ng pagtataksil ni Gina. Sabado ngayon. Nakaupo ako sa kusina habang iniinom ang kape ko at pinapanood si Poy na seryosong gumagawa ng model airplane. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng sigla. Papa, tawag niya, nang hindi tumitingin sa ginagawa niya. Talaga bang hindi na sila babalik? Lumapit ako at tinapik ang balikat niya. Talaga, Poy, pinagbawalan sila ng korte na lumapit kahit sa school mo. At kung may sumubok man, alam agad ng pulis at ni Attorney Tess. Hindi ko na sinabi sa kanya na hirap na ngayon ang mga Santos. Nawala ang kanilang mansyon at lahat ng ari-arian para pambayad sa mga utang at kaso. Lumipat na rin sina Beth sa ibang probinsya dahil wala nang gustong makihalubilo sa kanila. At si Gina, nagpapadala siya ng mga sulat na puno ng pagsisisi pero itinatabi lang iyon ni Tess nang hindi ko na binabasa. Para sa kanila, iyon ang pagbagsak ng kanilang imperyo ng kayabangan. Para sa amin, ito ang simula ng mapayapang buhay. Anong iniisip mo? Tanong ni Poy. Napangiti ako at ginulo ang buhok niya. Iniisip ko kung gaano ako kaswerte na may anak akong tulad mo at mula ngayon, tayo ang magkakampi at walang hahayaang manakit sa isa't isa. Tinapos namin ang aming inumin. Kinuha ang aming mga bag
at lumabas. Napakaganda ng sikat ng araw sa Maynila at mayroon kaming buong araw para sa aming dalawa. Isang araw na walang takot, puno ng kapayapaan, at may katiyakan na ang hustisya ay hindi lang isang salita sa mga libro, kundi isang katotohanan kapag handa kang ipaglaban ito. Salamat sa pakikinig sa aking kwento.